Eto na nga ata yung pinaka-milky at pinaka-masarap na halo-halo na natikman ko. Grabe na talaga ang init ng panahon mga mamsis, hindi ko na kinakaya kaya eto at napagawa na tayo ng halo-halo. At dahil nga hindi pa ako naglalalabas, magdi-DIY na naman tayo. Bale, itong recipe nga pala natin ay hindi na kailangan ng kinadkad na yelo or yung crush ice. At sabi ko nga sa inyo, ito na yung pinaka-milky na halo-halo kasi nga ang gagamitin natin dito ay gatas talaga. Bali gabi pa nga lang, naglagay na ako ng fresh milk dito sa freezer para kako kinabukasan, ready na siya. Tapos ayan, nagpatulong lang ako na hiwain siya sa gitna dahil alam nyo naman na hindi pa pwedeng magpupwersa si mama. Kung meron kayo ng ice cube molder mga mamsis, pwede naman na ilipat nyo muna yung gatas doon para hindi na kayo maghihiwa ng ganito. Hindi ko kasi nakita yung sa amin at saka tinamad na rin ako basta nilagay ko na lang sa freezer yung isang buong fresh milk na yan. At saka ko naman siya hiwa-hiwain ng pa bite size. Actually mga mamsis, napakrave talaga ako ng ganito dahil dun sa napanood ko. Meron kasi ako nakita na nagtitinda talaga ng halo-halo tapos yung ginagamit nila doon ay hindi crush ice. Gatas talaga siya na pa-cubes tapos meron ring iba't ibang flavor. Ang layo niya dito sa amin kaya sabi ko gagawa na lang ako. At saka bibihira pa rin talaga yung nagtitinda ng halo-halo dito sa amin. Kung meron man dadayuhin pa talaga. At saka syempre kapag gawa dito sa bahay matatansya mo kung gaano katamis or kung ano-ano yung mga gustong ilagay. Kagaya na lang nito mga mamsis, yung mga pinili ko yung mga kinakain ko lang talaga. At saka yung mga ready-made lang to, yung mga nabibili lang sa grocery. Mabilisan lang kasi talaga to mga mamsis dahil nga meron tayong inaalagaan na baby. At saka kaya mga bote-bote rin yung mga binili ko para in case na mag-crave ako sa ibang araw, meron pa akong magagamit. Pwede nyo rin tong gawin sa mais con yelo mga mamsis, super sarap din nun. Tapos dyan ko na rin pala siya nilagay dito sa pinaglagyan ng gatas para hindi na tayo maghuhugas ng baso. At saka para feel na feel ko na rin na gatas talaga tong kinakain ko. Hindi na nga rin pala ako maglalagay ng asukal dito mga mamsis, bali yung magpapatamis dyan etong mga sahog na inilagay na lang natin. Para hindi rin masobrahan yung gatas kasi nito ay manamis-namis na. Tapos maglalagay pa rin tayo dyan ng ice cream at saka ng leche flan kaya okay na talaga yung kanyang tamis. Ayoko kasi talaga dun sa halo-halo na super tamis. Yung tipong nalalasahan mo pa talaga yung mga asukal lalo na kapag hindi nahalong mabuti, naiiwan siya dun sa ilalim. Yung nakita ko na nagbebenta talaga ng ganitong halo-halo meron siyang iba't ibang flavor. Meron nga rin yun na mango graham, tingin ko masarap din yun. Sa susunod na araw siguro susubukan ko naman yung mango graham at ganitong gatas nga lang din ulit yung ilalagay ko. Saktong-sakto nga dahil hindi na kailangan ng crush ice, napakahirap pa naman hanapin yun dito sa amin, talagang dadayuhin mo pa. At para mas masarap, nilagyan ko na rin siya ng konting syrup ng leche flan. Parang ito na yung kanyang pinaka-sugar at ganun nga lang kadali mga mamsis, meron na tayong napaka-milky at napakasarap na halo-halo. At super creamy rin yan dahil gatas nga yung nilagay natin. At saka pinong-pino rin yung pagka-ice niya kaya kapag kinain napaka-smooth talaga. Eto pa naman yung mga hinahanap ko sa halo-halo, yung milky at creamy. Mabuti na nga lang mga mamsis at napanood ko yun. Ang laking tulong talaga tuwing mag-crave ako ng halo-halo, pwedeng ganito na lang yung gawin ko. Ayan mga mamsis, tingnan nyo naman, pinong-pino siya. At syempre, titikman na natin yan. Grabe mga mamsis, super sarap talaga ng halo-halo na to. Tinalo niya pa nga yung mga halo-halo na medyo pricey ko na nabibili. Subukan nyo to mga mamsis at hindi na nga kayo bibili sa labas ng halo-halo kapag natikman nyo to.